Kabanata 76. Namula si Maisie. Siya ay niloko. Tinanggal niya ang kamay nito at sinabing, hindi iyon masaya. Tumalikod siya para umalis, ngunit hinayla siya ni Nolan pabalik at isinandal siya sa dingding. Napigilan ang mga kamay nito na pilit siyang tinutulak palayo. Tumingin siya sa kanya, nag-aalala. Nolan Goldman, kung hinawakan mo ako, hindi ka ba humihingi ng leksyon? Lumapit si Nolan sa kanya, at ang kamay na nasa likod ng kanyang baywang ay lumipat sa pagkakahawak sa kanyang likod at binitawan ito. Habang dumaustas ang malamig na palad sa kanyang balat, nanginginig siya at naikuyom ang kanyang panga. Nolan. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo para halikan siya, hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Hindi. Namilipit si Maisie. Ang kanyang mga damit ay wala na sa lugar, ngunit ang pinakamasama ay hindi ito tinatanggihan ng kanyang katawan. Tila inaabangan ang kagat ni Maisie, inilayo nito ang mga labi na halos kagatin nito ang sariling labi. Sa maikling sandaling iyon ng paghihiwalay, itinaas ni Maisie ang kanyang kamay, handang bigyan siya ng isang sampal. Nako, napahawak siya sa wrist niya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ng kanyang baywang at hinayla siya sa kanyang katawan, ang kanyang mga salita ay nanggagaling sa kanyang mga ngipin, gusto mo ba ng isang leksyon? May napagtanto si Maisie, tumingin sa ibaba, at kinagat ang kanyang labi. Hindi, pasensya na, please bitawan mo na ako. Nang makitang sa wakas ay sumuko na siya, binitawan siya ni Nolan at tinulungan siyang ibalik ang kanyang mga damit. Huwag mo nang subukang makipag-usap sa lalaking may ganyang tono. Hindi mo kakayanin. Nang makaalis si Nolan, bumagsak si Maisie sa sahig habang ang likod ay nakasandal sa dingding. Takot na takot siya. Natatakot siya na makuha niya ang gusto niya. Ginagawa din ba niya ito kay Willow? Wala siyang purity complex, ngunit nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip na si Willow ay bahagi nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkasuklam. Sa shower, nakatayo si Nolan na ang isang kamay ay nasa dingding sa ilalim ng malamig na shower, ang tubig ay umaagos sa kanyang pinit na mukha. Ang kanyang mga labi ay magkadikit, ang kanyang mga mata ay madilim. Halos mawala na siya ng kontrol sa opisina. Nahirapan siyang alisin sa isip niya ang lasa mula sa 6 na taon na ang nakakaraan. Hindi niya maramdaman ang parehong paraan kay Willow, tanging sa kanya. Lumabas ng banyo si Nolan na naka-bathrobe. Nag-vibrate ang phone niya nang magsuot siya ng damit. Pumunta siya sa table at kinuha ang phone. Medyo namatay ang mga mata niya nang makitang si Willow iyon. Sa gabi, sa The Grand Imperial, dinala ni Riley ang 3 rugrat para sa lobster meal sa restaurant. Mahirap para sa isang solong babae na magdala ng 3 anak. Nining, plano naming kidnapin si Daddy. Muntik nang maibuga ni Riley ang inumin niya. Tumingin siya kay Colton, gulat na gulat. Ang, daddy nyo, godmother, narito ang isang sikreto. Si Uncle Goldman talaga ang daddy namin, masayang sabi ni Daisy. Si Riley ang taong pinagkakatiwalaan nila ng lubos, kaya sinabi nila sa kanya. Natigilan si Riley. No way, ibig sabihin ba nun ginawa ni Z lahat ng yun for nothing? Tanong ni Riley, paano nyo nalaman kaagad na si Mr. Goldman ang tatay nyo? Kalmadong sagot ni Waylon, we just have to check. Nagpa-DNA test kami, pero hindi mo nasabi kay mommy. Hindi pa siguro alam ni mommy. Kahit alam ng mommy nyo, hindi siya matutuwa dito. Awkward na sinabi ni Riley, the truth is, she lowered her head and sighed. Alam ng mommy nyo. Oh, diretso ang tingin ng 3 sa kanya. Sabi ni Colton, Ninang, bakit hindi mo sinabi sa amin? Kabanata 77. Sabi ni Daisy, paano mo naitago sa amin yan? Natigilan si Waylon. Itinaas ni Riley ang kanyang kamay para mapanatiling mahina ang boses nila. Hindi ko sinubukang itago ito. Kung sasabihin ko sa iyo, hindi magiging mabait sa akin ang mommy nyo. Naisip ni Colton na may katuturan iyon. Talagang may gagawin si mommy sa kanya. Huwag kang mag-alala. Naging mabait ka sa amin. Hindi kami papayag na may gawin si mommy sa iyo, bulalas ni Daisy. Ayaw ba ni mommy na malaman namin ang tungkol dito? Mahinahong sabi ni Waylon. Tumanggaw si Riley at sinabing, walang choice ang mommy nyo. Alam nyo ang tungkol kay Mr. Goldman at Willow. Sa totoo lang, itinataboy ng mommy nyo si Mr. Goldman dahil kay Willow. Tumanggaw naman ang 3. Akala din nila, hindi matanggap ni mommy si daddy dahil sa babaeng iyon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang kidnapin ang kanilang ama. Nag-vibrate ang smartwatch ni Colton. Hinubad niya ang manggas para tingnan. Ang mga coordinate na ipinakita sa kanyang relo ay nagpapahiwatig na ito ay napakalapit sa kanila.
Nang makuha nila ang numero ng telepono ng kanilang ama, binuksan niya ang isang tracker gamit ito. Ito ay nagpakita na ang kanilang ama ay nasa restaurant na iyon. Nandito si Daddy. Titingnan ko, bulong ni Colton kay Waylon at tumayo. Pupunta ako sa banyo. Sige, huwag kang gumala. Naglakad siya palabas at patungo sa direksyong ipinahiwatig. Sa isang VIP room. Nolan, pasensya na, pero hindi ko talaga ito ideya. Alam mo na noon pa man gusto ng nanay ko na makasama kita. Nagkamali lang siya. Ibinibigay mo pa rin ang sisi sa iba. Malamig ang tono ni Nolan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagsisinungaling ka. Sa tingin ko, sanay ka na. Nabigla si Willow, mapatla ang labi. Ang babae noong 6 na taon na ang nakakaraan ay si Maisie at hindi ikaw, tama. Dahil sa sinabi ni Nolan, nanlamig ang ekspresyon niya. Alam na niya. Siguradong sinabihan siya ng babaeng iyon. Nolan, tumayo si Nolan, ayaw makinig sa kanya. Sapat na ang narinig ko. Willow, marami na akong naibigay sa iyo sa nakalipas na 6 na taon. Dapat magpasalamat ka. Huwag mo na akong tatawagan. Nadurog ang puso ni Willow. Ipinulupot niya ang mga kamay sa kubyertos na hawak niya. Nang tumatayo pa lang si Nolan, nakaramdam siya ng kakaiba at nahihilo. Napatingin siya sa tasa ng kape, naalala niyang dinala iyon ng waiter. Nolan, anong problema? Alam ni Willow na nagsimula na ang epekto nito, kaya tumayo siya para tulungan siya, ngunit itinulak ni Nolan ang kamay niya. How dare you do this to me? Nolan, ginagawa ko ito dahil mahal kita. Nasa tabi mo ako sa nakalipas na 6 na taon, ngunit hindi mo ako ginalaw. Hindi ito napigilan ni Willow. Kailangang mapasa kanya si Nolan. Nang makita niya itong nakasalampak sa sopa, hindi niya maiwasang matuwa. Nagdagdag siya ng ilang matapang na gamot sa kanyang inumin, at ito ay nagkakabisa. Usan niyang hinubad ang sariling damit at umakyat sa ibabaw niya. Nolan, kung mahilig ka sa mga bata, pwede kitang bigyan. Kung ibibigay ko ang iyong mga anak, tiyak na pakakasalan mo ako. Hinalikan siya ni Willow. Kabanata 78. Click, click. Ang tunog ng mga shutter ng kamera na nagmumula sa kabilang panig ng pinto ay nagpapanik kay Willow. Tumangala siya at nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Hindi, siya ay nakuhanan ng larawan. Itinikom ni Willow ang kanyang panga, sinuot ang kanyang damit, at tumingin sa labas. Sino ang nagpipicture? Sa wakas ay nakapagdagdag na siya ng isang bagay sa inumin ni Nolan, at malapit na niya itong makuha, ngunit may hamarang sa kanila. Nakarinig siya ng ingay mula sa hagdanan. Nakuha niya ang mga ito ngayon. Tumaan siya sa emergency exit ngunit wala siyang nakitang tao sa paligid. Biglang may tumama sa kanyang leeg at bumagsak siya sa sahig. Ibinaba ni Colton ang patpat, pinalakpak ang kanyang mga kamay, at sinabing, ang babaeng ito ay hindi karapat-dapat kay Daddy. Isang masamang ideya ang sumagi sa kanyang isipan nang maalala niya kung ano ginawa ng babaeng ito ang kanyang ina. Tumakbo siya patungo sa isang server na may dalang tray at sinabing, Mister, nahimatay ang tiyahin ko dahil mababa ang asukal sa dugo. Maaari mo bang tulungan siyang dalhin siya sa isang silid? Tinulungan ng server si Colton na dalhin si Willow sa isang guest room. Lumingon si Colton sa server at sinabing, Salamat, Mister. Nang umalis ng server, naghanap si Colton sa paligid at nakakita ng ilang maliliit na card. Nagdial siya gamit ang telepono ni Willow, ibinaba ang kanyang tono, at sinabing, Hello, Grand Imperial Room V3033, halika na agad. Gumisi si Colton. Iyon ay kung paano niya pinahamak ang kanilang ina 6 na taon na ang nakalilipas. Oras na para siya ay maghiganti. Tinawagan niya si Waylon para ipaalam ang tungkol sa kanilang ama. Pagkababa ni Waylon, bigla siyang napatitig kay Riley na sarap sa pagkain. Nang makita niya ang paraan ng pagtitig ni Waylon sa kanya, nakaramdam siya ng hinala. Waylon, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Napangiti si Waylon. Kailangan namin ang iyong tulong. Natigilan si Riley. Napangiti si Waylon, at masama ang pakiramdam niya. Sa beach villa, kinuha ni Riley ang 2 niyang bodyguard para dalhin ang walang malay na si Nolan sa kanilang tahanan. O hindi, hindi siya papayag na makatakas si Z dito. Siya ay naging kasabwat at tinulungan itong 3 Rugrats na kidnapin ang kanilang ama. Iginalaw-galaw ni Daisy ang kanyang katawan, huwag kang mag-alala, hindi ka namin ipagkakanulo. Mariing tumawa si Riley, paano ko magagawa ito sa iyo? Kasalanan niya ito, hindi niya dapat ginawa ito kay Z. Tumingin si Riley sa kanyang relo at sinabing, uuwi na ang mommy niyo. Kailangan ko nang umalis, bye.
Huwag niyo akong ilantad. Sigaw ni Riley habang papalabas. Huwag po kayong mag-alala. Nagbigay si Colton ng okay na kilos. Naiwan si Nolan sa malamig na bathtub. Napakataas ng temperatura niya, kaya dinagdagan ni Waylon ng yelo ang tubig na kinaroroonan niya. Hinawakan ni Daisy ang kanyang noo. Napakainit pa niya. Ano ang dapat nating gawin? Ginawa ito ng babaeng iyon sa kanya. Sagot ni Colton. Tumayo si Waylon at sinabi kay Colton, ilabas mo si Daisy. Tutulungan ko si Daddy na magpalit ng damit. Hoy, bakit hindi ako makapanood? Nagpout si Daisy. Nilagay ni Colton ang kanyang kamay sa kanyang noo. Ikaw ay mabuting batang babae. Hindi mo dapat makita ang katawan ng lalaki. Lumabas ka na. Tinulak siya palabas. Hinubad ni na Colton at Waylon ang mga damit ng kanilang ama at iniwan siyang nakasuot lamang ng pantalon. Kabanata 79. Nang tanggalin nila ang huling piraso, nalaglag ang panga ni Waylon at Colton. Bakit ang liit ng atin? Baka madagdagan pa tayo. Sobrang ingay. Nag-flash ang mga pilikmata ni Nolan. Nakaramdam siya ng init at lamig. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napagtantong nakaupo siya sa isang malaking bathtub na may mga rubber duck na lumulutang sa paligid. Dumilat siya at nakita niya ang dalawang bata na nag-uusap sa tabi ng batya. Waylon, nagulat si Nolan. Lumingon sa kanya ang dalawang bata. Sa sandaling makita sila ng mga mata ni Nolan, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng pagkagulat. Magkamukha ang dalawang bata, at hindi niya matukoy ang mga ito. Napansin niya na may pagbabago sa personalidad si Waylon, at sa wakas ay alam na niya ang dahilan. Triplets sila. Ha, ang galing talaga magtago ng babaeng yan. Gising ka na. Sumimangot si Colton. Si Daisy, na nasa labas, ay nagbukas ng pinto at tumingin sa loob. Gising na siya. Itinulak ni Waylon ang kanyang ulo palabas. Huwag kang tumingin. Nakita ni Nolan na hinuberan siya ng dalawang bata. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang noo, nagpapasalamat na sila ang may gawa nito. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Willow ang ganoong bagay. Masyado siyang palpak. Saan ito? Tanong ni Nolan. Ito ang aming tahanan. Sumimangot si Colton. Tumigil si Nolan. Ang kanilang tahanan. Ibig sabihin hindi ba, by the way, nakakuha kami ng bathrobe para sa iyo. Inutusan ni Colton ang mga bodyguard ni Riley na magdala ng panlalaking bathrobe. Dahil dinala nila ang kanilang ama dito, kailangan nilang maging handa. Napapikit si Nolan nang makita ang bathrobe. Kanino iyan? Sa lalaki ni Maisie. Inutusan namin ang bodyguard ng aming ninang para bumili ng isa. Wala kaming damit panlalaki dito. Hindi ka babagay sa amin. Walang damit panlalaki sa bahay. Wala bang lalaki dito? Napatingin si Nolan sa kanila. Walang ibang lalaki maliban sa aming dalawa, sagot ni Colton, nakatagilid ang ulo. Mukhang naintindihan ni Waylon ang tanong niya at sinabing, kami lang ni Colton kay Mommy ang lalaki. Pinagdikit ni Nolan ang kanyang mga labi. Ang may nunal sa ilalim ng mata ay si Colton. Nangangahulugan iyon noong gabi nang tumawag si Maisie, nakikipag-usap siya sa mga bata. Ha! Isinuot ni Nolan ang bathrobe at lumabas ng banyo. Ang sala ay hindi kalakihan, ngunit ito ay pinalamutian ng mainit. May itim na piano na may lahat ng uri ng trepeo sa mga rack na may pangalan ni Colton Vanderbilt sa kanilang lahat. Bakit niyo ako dinala dito? Napatingin si Nolan sa tatlong rugrat. Nagkatinginan sina Colton at Daisy. Dapat ba nilang sabihin sa kanya ngayon? Napatingin si Waylon sa kanya. Para makita kung pwede kang maging daddy namin. Natigilan si Nolan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumuwag ang kanyang mga mata, at isang ngiti ang gumapang sa kanyang mukha. Paano kung ako nga? Nakatayo doon ang tatlo, gulat na gulat. Nalaman mo na. Alam niyo rin. Bahagyang kumunat ang noo ni Nolan. Nang makita niyang tumatango ang mga ito ay napabuntong hininga siya. Kaya pala tinatago ito ng babaeng iyon sa kanya. Hinatak ni Daisy ang manggas niya at sinabi sa mahinang boses, Daddy, huwag mong sisihin si Mommy. Ayaw niyang magkaroon ng kinalaman sa iyo dahil kasama mo ang nakakakilabot na babaeng iyon na si Willow. Ang dami kasing hula ni Nolan kaya yumuko siya at tinapik ang ulo niya. Sige, hindi ko siya masisisi. Kabanata 80. Hindi siya masisisi ni Nolan, ngunit hindi rin niya ito papakawalan. Late na umalis si Maisie sa studio ng Black Gold. Pagkalabas niya ng phone niya, nakita niya ang message na ipinadala sa kanya ni Daisy 1 oras na ang nakakaraan. Natarante siya nang buksan niya ang text. Mommy, kinidnap namin si Daddy at iniuwi. See you soon.
Mabilis na umuwi si Maisie at nagmadaling pumunta sa kwarto ng mga bata nang makitang walang tao sa sala. Nakalakang pinto. Kayong tatlo, paalisan niyo siya. Kumatok si Maisie. Nakaharang ang tatlo sa pinto, ayaw buksan. Talagang hindi tatanggapin ng kanilang ina ang kanilang ama. Umaasa sila na kukumbinsihin siya ng kanilang ama sa araw na iyon. Hindi ka lalabas ha. Sige, kukunin ko na ang ekstrang susi ko. Tumawa si Maisie. Sige, pinili ng tatlong rugrat na ito na itago ang lalaki sa loob. Galit niyang dinala ang ekstrang susi sa silid, ngunit natigilan siya nang makita ang lalaking nakaupo sa kama. Sinubukan ni Maisie na umalis, ngunit isang kamay ang nagtulak sa kanya papasok at nilock ang pinto. Pinahit ni Maisie ang knob, ngunit hindi ito natinag. Sinara niya ang pinto, buksan mo ang pinto. Lumapit ang lalaking nasa likod niya, inilagay ang kamay sa pinto, at bamhulong sa kanyang tainga. Maisie, sinabi ko sa iyo na may mga kahihinatnan ang pagsisinungaling mo sa akin. Kinilig si Maisie at nagngangalit ang mga ngipin. Ay demanda kita dahil sa trespassing. Tumingin si Nolan sa kanya, dinala ako ng mga anak mo dito, at ako ang tatay nila. Hindi ito trespassing. Hindi mo ba nakikita na nasa panig ko ang mga bata? Pinigyan nila tayo ng kwarto para makapag-spend tayo ng ilang oras. Sa tingin ko, oras na para ayusin natin ang mga bagay-bagay. Walang dapat linawin sa pagitan natin. Itinaas ni Maisie ang isang kamay at ikanaway ito sa kanya, ngunit pinigilan siya nito. Hinawakan siya ni Nolan sa baywang at inihagis sa kama. Nolan, bitawan mo ako. Manam. Yumuko ang lalaki at kinuha lahat ng sweetness niya para sa sarili niya. Tinanggihan ito ni Maisie, ngunit ang nag-aapoy niyang dibdib ay itinulak sa dibdib niya, na nagsunog sa kanya. Pamigat ang kanyang matatag na paghinga habang hinuhubad ng kanyang maalab na palad ang kanyang katinoan. Hindi ito matutuloy. Buong lakas na itinulak ni Maisie si Nolan. Huwag mong gawin ito, Nolan. Nanginginig ang boses niya, at humagulgol na siya. Ang luhang umaagos sa kanyang pisngi ay ang pinakamagandang armas, sa ngayon. Napatigil si Nolan nang makita niya ito. Nolan, sinira mo ako 6 years ago. Bakit mo pa ito ginagawa sa akin? Nakakadiri kayo ni Willow. Magkasabwat kayo. Ayoko sa iyo. Nadurog ang puso ni Nolan. Napatingin siya sa babaeng umiiyak at pinunasan ang luha nito. Hindi ko siya kasabwat, ngunit paano niya ito ipapaliwanag sa kanya? Inilayo ni Maisie ang mukha, blanko ang mga mata. Bilasan mo lang, minsan mo na akong sinira. Ano ang 2 o 3 beses pa? Hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga bisig. Matulog ka na, natigilan si Maisie. Pinitawan niya siya, hindi siya mag-aaksaya ng sobrang lakas kung alam niyang tumutulo ang luha. Nakuha niya sa wakas, si Nolan ay isang taong mas gusto ang kahinaan. Kinabukasan, tahimik na idinikit ng 3 rugrat ang kanilang mga tainga sa pintuan upang makita kung nagawa na ng kanilang ama ang kailangan. Biglang bumukas ang pinto, at bumagsak silang 3 sa mismong paanan ni Maisie.